Trending pa rin nga dito sa Sokmed itong si Alice Go at may bagong update sa kanya. Nakapagpiyansa daw ito ng 2 counts ng graft. So gaano kaya ito katotoo? Stay tuned mga Marites. Don't forget to like and share this video para maraming makapanood nito. Nakapagpiyansa si Alice Go sa Valenzuela Regional Trial Court Branch 282 ang sinibak na Bambam Tarlac Mayor na si Alice Go para sa 2 count ng kasong graft na isinampa ng Department of the Interior and Local Government hinggil sa kanyang pagkakasangkot umano sa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator or POGO sa Bamban. So gaano kaya ito katotoo? I'm sure familiar kayo dyan mga Marites kasi araw-araw tong sa Sokmed itong si Alice Go. Kinatiga ni Valenzuela RTC Judge Elena Amigo Abano ang hirit na piyansa ng abogado ni Go na si Attorney Stephen David. Bunsod na rin sa mga petisyon hinggil sa kustodiya ng dating alkalde. Unang tinangka ni Attorney David na magkaroon ng status quo para manatili sa Philippine National Police or PNP ang custodial facility si Go dahil maituturing na high profile ang kanyang kliyente. Gayunman, sinabi ng korte na may letter request ang Quad Committee ng House of Representatives na kunin ang kustodiya kay Go dahil sa contempt order nito. Bukas nakatakdang talakayin ng korte kung saan dapat na ikulong si Go. Kasalukuyang nakakulong si Go sa PNP Custodial Center sa Camp Crame at nagpiyansa ng 540,000 Valenzuela City RTC Branch 282 matapos na iutos ng ombudsman na triplihin ang 90,000 na piyansa. Uy, grabe ah. Iginiit ng prosecution team na ang ombudsman na gawing triple ang piyansa dahil maituturing na high risk si Go. Samantalang tiniyak naman ni Bureau of Jail Management and Penology or BJMP spokesperson Chief Inspector Jeric Botinera na handa ang kanilang mga jail facility maging sa Valenzuela o Pasig City Jail. Kailangan lamang aniya na commitment order mula sa korte. Magiging ordinaryong PDL din si Go habang dinidinig ang kanyang kaso. Anong sa inyo dito mga Marites na nakatuon ang atensyon ng Congress at Senate kay Alice Go at hindi nakatuon sa mamamayang Pilipino na nakaranas ngayon ng gutom. Yung palagi na lang hearing ng hearing, magkapalitan ng hearing pagkatapos sa Senado, doon na naman sa Congress. Tapos Congress, balik na naman sa Senado. Baga walang katapusang hearing. Ang daming nangangailangan ngayon ng tulong pero inuna talaga yung hearing ng hearing na yan. 'Di ba? So, comment down kayo dyan mga Marites kung anong say nyo dito. Don't forget to like, share, and subscribe Caridad Official TV para updated kayo lagi dito sa showbiz at konting politics. Hanggang sa muli, thank you so much.